Anyway, so we are now on the 6th week, pang-anim na nung ating series na Totoo Ba? So, as you all know, ang purpose ng series na to is to train the heart to practice the truth and teaching the mind to recognize falsehood. Ayan. And then for the table of contents, yung mga yung mga pagdadaanan natin na topic at mga napagdaanan na ayan. So, nag-love, nag-joy, nag-peace, nag-patience na, nag-kindness na, and today we will be talking about goodness. So, for those na hindi nasundan or hindi na simulan rather yung ating series, meron po tayong YouTube. Why pareho? Kaya nabulol ako. Meron po tayong YouTube page. Account, rather. YouTube account. Youth Live Channel. Diba po yan? Ulit. Youth Live Channel. YouTube siya. YouTube channel. Anong name ng channel natin? LBCF Youth Live. Ayan. So, yeah. Week number 6, we will be talking about goodness. Ay, hindi ko na-edit. Tulang ka nga sa tulang. Ayan, introduction muna tayo. Ayan. Ito yung pinaka-main verse natin sa whole series na to. Dito natin siya kinuha. Ang sabi dyan, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such a thing, there is no law. So, let us determine first what is goodness. So, I want to let you know na yung English language is so complex, sobrang hirap niyang intindihin to the point na may mga word na kahit anong tumbling ang gawin natin, mahirap siya talaga maintindihan. So, for us to be enlightened kung ano ba talaga yung difference ng goodness na pag-uusapan natin versus dun sa goodness na alam natin, identify muna natin yung mga basic goodness na alam natin. So, like, for example, merong good morning, may good afternoon, di ba? Kasi kararating lang, hello, happy birthday, Ira. Di ba? Ayan. So, may good morning, may good job, minsan nasasabihan tayo ng good boy, minsan good girl. Yung meaning ng good sa good morning, hindi siya same nung good sa good job. Kasi pagka sinabi na good morning, magandang araw, parang you are welcoming the day with positivity. Pero yung meaning ng good dun sa good morning, hindi mo siya po pwedeng gamitin doon sa good job. Parang positive na work, gano'n. Hindi. Pagka sinabi mo na good job, parang ang galing ng work mo. So ito yung mga iba't ibang examples ng usage ng word na good or goodness. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ito naman yung sa alam natin. What is goodness? So, yung basic idea natin, what goodness is, pagtulong. Like, pagtulong sa magulang, pagtulong sa katabi mo, pag wala siyang food, ibigay mong food, diba? Pag meron siyang food, mambuburaot ka, ganyan. Ganun, di ba? Or kung wala siyang wall, wala siyang 1/4, wala siyang ganyan, hindi siya nag-aaral, papakopihin mo na lang, yun goodness para sa atin yun. Pagsunod sa magulang, as mga anak, we consider that as goodness kapag sumusunod tayo sa magulang, kapag hindi tayo nagdadabog, kapag hindi natin sila sinasagot, kapag gumagawa tayo ng mga gawaing bahay, yan alam natin, yan yung goodness. Isa pa is pag-aaral ng mabuti. As students, we all know na pagka nag-aaral tayo ng mabuti, in general, we also consider that as goodness. Pero, what does the Bible say about goodness? Ano ba yung goodness na sinasabi ng Bible? Remember na ang pag-uusapan natin dito ay yung isa sa fruit of the Holy Spirit.
sinabi ko na to last time na the reason kung bakit fruit is may process. May pagdadaanan pa bago mamunga. Just like a tree, bago siya magkaroon ng bunga, may process pa yon. May didiligan, may masisinagan ng araw, magkukuha siya ng carbon dioxide, and things like that. So, for us to have this goodness, we must understand first, ano ba yung goodness na sinasabi ng Bible? And then after that, saka natin siya malalaman kung paano mapoproduce yung goodness from the Holy Spirit. And medyo, out of the comfort zone ko to, kasi as you all know, mahilig ako sa story. I always do my sermon based on a story. Ito, ganyan. Pero, ito, outside of the box, magta-topical ako, which is sobrang hirap talaga. Kaya wala akong tulog. Anyway, I hope na si Lord yung mag-guide sa akin para ito. Pero before we start, let us all bow down our heads and pray. Yes, Father, we want to say thank you, Lord God. Lord, maraming salamat sa opportunity that you have given us for us to read, to study, Lord God, and to meditate your word, Father. We ask for wisdom, Lord God. Ikaw po yung magbigay sa amin, Lord God, ng understanding doon sa word na meron ka for each and every one of us, Lord God. Lord, I pray and I declare na yung word na meron ka for us is something na magbubunga, Lord God, magpo-produce ng fruit, Lord God, so that it's something that we can share to other people, Lord God. Lord, ikaw lang po yung makita, ikaw po yung marinig namin, anoint the preaching of your word. We bless you, we honor you, in this name we pray. Amen. So for us to have an understanding kung ano ba yung sinasabi ng Bible about goodness, we must first know or determine yung origin niya. Saan ba nagsimula yung term na goodness or good sa Bible? And we can find that, surprisingly, sa creation. Book of Genesis chapter 1. So, hindi ko na inilagay dyan yung verses kasi sobrang dami. Pero, if you have noticed or if ever na nabasa nyo na siya, every time, well, almost every day that God made something, ang sabi niya lagi, it was good. Nung day 1, ang sabi niya, God creates light and separates it from darkness. He sees that the light is good. So, sabi niya nung day 1, let there be light. Nagkaroon ng light, sabi niya, it was good. Ayos, maganda. Nung day 2, hindi niya i-describe na good. Hindi siya verbally nagsabi ng good. Pero as God created the sky, ang nangyari doon, verse 6 to 8 sa chapter 1 ng Genesis, God creates the sky, separating the waters above from the waters below. This day is not specifically described as good, but the creation of the sky is part of the overall process. Day 3, God gathers the waters to reveal dry land and creates vegetation. He sees the land and the vegetation are good. On day 4, He creates the sun, moon, and stars to govern day and night. He sees that their creation is good. May sun, may moon, may stars, afternoon, pag nagkinalasap niya, it was good. Ayan. Noong day 5, God created sea creatures and birds. He sees that their creation is good. So, nagkaroon ng isda, nagkaroon ng mga birds, sabi niya, good. Day 6, God creates land animals and human beings. He sees that everything He has made is very good. And day 7, God rests from His work, and God rests from His work. And the completion of creation is marked by the sanctification of the seventh day. So, why do you think God says it is good? Every time na meron siyang nagawa, sabi niya, it's good. Walay. Sirat na. Ating sagot. It is because it was created the way God wanted it to be.
Karoon ng ilaw, lumiwanag, good. Ayun yung purpose ko eh. Ayun yung reason ko kung bakit ko siya ginawa. Nagkaroon ng sea, ng heaven and the earth, nagkaroon ng human, nagkaroon ng fish, nagkaroon ng lahat. It was good simply because yun yung purpose niya. The main reason kung bakit niya ginawa yun yung nangyari. Kaya na sinasabing, it was good. Imagine na lang, anong mararamdaman natin kapag bumili tayo ng iPhone tapos malaman natin peke pala. Sabihin natin, it was good. Peke. Dual SIM. Samsung. Di ba? Bumili ka ng sapatos, Nike, tapos nyek yung nakalagay. Di ba? Uy, it was good. Tapos iyawan pa sa classmate mo. Tumutunog yan. Tapos pagkita, nyek, no? So, we can conclude na goodness is being what God meant for us to be. So, sa Bible, mako-consider siya na good or goodness kapag nagagawa nun yung purpose niya. Kung bakit siya ginawa ng Lord, that is the only time that the Bible considers it as good or goodness. And remember, we are part of God's creation. So this basically means our purpose, yung dahilan kung bakit tayo create ng Lord. Tanong yung mga sa katabi mo, ba't ka ba nandito? Ba't ka ginawa ng Lord? Ay yung pag-aaralan natin ngayon. So what are we meant to be? Ano ba yung purpose kung bakit tayo ginawa ng Lord? Bakit siya nag-form from basta yun, tapos hiningahan niya from dust, tapos hiningahan niya, sabi niya, let us create one in our own image. Bakit niya ginawa yun? So there are two things kung bakit. Actually, yan na lang yung pinakasama rin niya para mas mabilis yung natin topic. Sabi niya, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So, ibig sabihin, kapag nagagawa natin tong dalawang to, ayun yung definition ng Bible, ang goodness. Doon natin makukuha or doon magbe-bear yung Holy Spirit ng fruit of goodness sa atin. Ngayon, paano natin gagawin to? All your heart, all your soul, all your mind? Ibig sabihin, buong pagkatao mo. Paano yun, kuya? Yung second, same lang daw nung first kasi and a second is like it. Kapareho lang nung nauna. Magkaiba lang sila ng command. Sabi sa pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ng Lord, mamahalin mo yan gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yung iba parang ayaw. Sabi, Lord talaga? Talaga, Lord? Ayaw ka. Pero sige, ano yan, hihimay-himayin natin yan. And if you have your phone, your Bible, your notes, para makapag-take ng notes tayo. So first na commandment, love God. All heart, soul, and mind. Pero bago natin yan pag-aralan at paghimay-himayin, i-determine muna natin kung paano tayo magmahal. Kasi sabi, love God, mamahalin natin si Lord. So, pag-usapan muna natin, paano ba tayo magmahal? Well, syempre, napakarami natin ways magmahal, ano? Pero, i-generalize ko na lang siya sa tatlo. Number one is that we care for that person. Ang example na naisip ko dito is kahit sino pa yan, kaibigan, tropa, magulang mo, jowa mo, etc.
you care for them. If you love them. Anong ibig sabihin nun? Wala sa mga classmates mo. Hindi ko alam kung usap pa ito eh. Pre, papasok ka ba? Hindi pre, nakakamad ako eh. Sige, di na rin ako papasok. Sorry, hindi ka lang mag-isa bakit sa... Oo. Siyempre, tropo eh. Di papasok siya Di na ako papasok. Ito. Ewan ko kung nangyayari ito. Tara, pupunta kami kila Kuya Raymart. Sama ka. Uy, kaya kila Kuya Raymart. Crazy! Si JC naman. Ito sa magulang natin. Ma! Ako na maghuhugas niya. Pahinga ka na. Bait na ka na. Sa tatay, sinubukan kong mag-isip. Nahirapan ako. Ang naisip ko lang, papingin pera. Madalas gano'n tayo sa tatay natin, di ba? Parang laging, alam mo yun, tough love, hindi mo makakausap, ganyan, pero pagka nakainom yan, kailangan kong ganito, kailangan kong ganyan, kailangan kong pang Counter-Strike, course namin sa akin. 1.5, yung gulo, lupit mo ah. Yan. Ito naman sa mga parang mga crush natin, mga jowa natin. Mag-chat ka. Kumain ka na ba? Mari, may nakita kang chick sa FB, no? Parang, kumain ka na ba? Hindi ka kailangan. Tapos, nilike ka lang, diba? Tapos, minsan, pagka, nagkakasarapan na siya. Anong gusto mo kasi isang babae lalaki? Gusto ko yung, God-fearing, sabi niya. Ay, talaga? Mga ako ng youth life, tara, punta ka. Ako, sinama sa youth life, no? After ilang weeks. Ayaw na naman salita. When we think about what will make that person happy and what will make that person love us. Ganon tayo mag-care. Ganon tayo magmahal kapag may care tayo sa kanila. Iniisip natin kung ano yung makakapagpasaya sa kanila at iniisip natin kung ano yung mga bagay na po pwede natin gawin for them para mas mahalin nila tayo. That's how we care for people. Number 2, we spend time with them. Tama? May mga yaya pa dyan. Tara, Arcovia. Tara, 7-Eleven. Tara, Cococan. Ito pa, malapit. Tara, sama ka sa amin. Kami na magpapaalam sa mama mo para sa iyo. Diba? Parang pinagpaalam mo pa sa magulang mo yung tropa ko. Kasi papayagan ni mama, hindi na pre. Magpaalam ka na namin sa nanay mo, okay na. Pala desisyon ng mga tropa natin minsan eh. Tapos sa mga magulang natin, minsan pagka-uwi natin, nasan si mama, nasan si papa? Nasan yung ulam? Sa mga ganun eh. Tapos pagka naman sa mga jowa, sa mga crush, minsan, hindi ka ba magkape? Tara, kape tayo. Tapos, uy! May bagong movie, ang Deadpool and Wolverine. Tara, nood tayo. Yung pala, dalawa lang kayo, no? Magalawan eh. So, when we spend time with them, we try to get to know them. We try to get to know them as we spend time with them. Kapag naglalaan tayo ng oras dun sa mahal natin, ibig sabihin, kinikilala natin sila mabuti. Bakit? Kasi mahal natin eh. Diba? We love them more than anything else. Kahit ayaw mo yung ginagawa nila, sasama ka pa din, pakikisamahan mo sila. Yung mga hindi naman uma-attend dati ng church, naaya lang ni Ira. Sige, tropa natin yung si Ira, samahan natin. Buti na lang sumama, di ba? At least. Maganda naman yung outcome. Pero may mga times sablay din eh. Especially ng mga panahon namin, parang trakating, ganito. Basta Rizala, ganito. Minsan, ito pa sa mga magulang. Kukunin mo yung course na sinabi ng magulang mo kahit ayaw mo kasi gusto mo mapasaya sila dahil mahal mo sila. Gusto mo engineering. Kasi mahilig ka buting-ting. Gusto mo maging doktor ka. Yun lang.
Kaso hindi doktor yung naging konduktor eh. At least may doktor naman. Eto, madalas ko rin ito na ipagtatanggol mo pa din yung jowa mo kahit tutol na yung mga kaibigan at magulang mo. Red flag yan! Manyakis yun eh. Red flag yan. Maraming babae yan. Red flag yan. Bilang tutok ba siya? Red flag yan. Nilagaro yan. Hindi, mahal niya ako. Diba? Kasi nga, mahal natin sila. That's why we love them more than anything else. Dumadating tayo dun sa point na kung saan binabaliwala na natin yung mga bagay at taong dating mahalaga sa atin. Bakit? Dahil meron na tayong minamahal na either isang tao or isang bagay. That is how we love. Ngayon, babalik tayo dun sa unang commandment. Love God. With all your heart, with all your soul, with all your mind. So, kung gano'n tayo magmahal, dapat gano'n din tayo sa Lord. We should also care for the Lord. Ang sabi sa John chapter 4 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniisip natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa taong mahal natin, dapat iniisip din natin kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa Lord. As followers of Christ, we should also consider the fact na every time na may ginagawa tayo, it either hurt the Lord or it either brings delight to the Lord. Hit or miss lang yan. Pag sinabi ng Lord na mag-aaral ng mabuti, mag-aaral tayo ng mabuti. Pag sinabi ng Lord na sumunod sa magulang, susunod tayo sa magulang natin. Pag sinabi ng Lord na hiwalayan mo yung jowa mo or crush mo, hiwalayan mo. Nangyari sa akin ito eh. Love the Lord, stop it. But I realized, hindi Lord, tama ka pala. Bakit mo gagawin yon? Kasi, mahal mo si Lord. Because you care for the Lord. Number 2, kung nag-i-spend time tayo doon sa mga tao na mahal natin, dapat mag-i-spend time din tayo kay Lord. Huli ka lang. Ayan. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of law, which is the Bible, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sino ba naman sa atin ang gusto ng kapalpakan, di ba? Palugmok sa kumunoy, pulutin sa kangkungan. Na naman, di ba? So, if we love the people around us, we should also love the Lord by spending time with the Lord. We should always read and meditate the Bibles. Unfortunately, dami natin excuses. Kuya kasi ganito, kuya kasi ganyan. Binigyan ng Bible, nandun sa kakay na rin sa cabinet. Buti pa yung cabinet mo, kilala na si Lord. Yung cabinet mo na yung nagbasa ng Bible, di ba? Kung paano natin mas kinikilala yung mga taong mahal natin, dapat mas kinikilala din natin si Lord. At magagawa lang natin na makilala si Lord kapag nagbabasa tayo ng Bible. We read His love letter for us. Take note of this. We can never fall in love with a stranger. Hindi mo kilala, mahal mo, porket pogi, mahal mo, porket maganda, mahal mo. That is either lust or infatuation. Hindi kayo explain kasi hindi naman siya part ng aking series, pero we can never fall in love with a stranger. We cannot. Yung magulang mo nga from day 1 na pinanganak ka up until now, hirap na hirap kang mahalin. Magulang mo na yun lahat binibigay sa'yo and everything. Paano pa yung kakakilala mo lang? Hindi mo nga alam kung may
sakit, hotness, pinaliligo, pinagtututbrush. Malay mo, serial killer pala yan, tapos mahal mo. Hold-upper pala, tapos mahal mo. Diba? Yan, we get to know the Lord of who He is, what He has done for us, and what He stored for us in the future. We should spend time with the Lord. And lastly, meron pa pala. Sorry. Ayan. Ang sabi sa verse, ayan, Jeremiah 33, verse 3. Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. Minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Lord, bakit ganito, Lord? Lord, bakit ganyan? Bakit nangyari sa amin ito? Bakit nangyari ng ganito, ganyan? Bakit si Alice Go, nakaalis ng Pilipinas, akala ko bang higpit yung sa immigration. Nahanapan kami ng yearbook, mga ganyan. Sa Alice Go, nakaalis bigla. Yung kapitbahay namin, magnanakaw, pero mas mayaman pa sa amin. Yung classmate ko, di naman nag-aaral, pero top 1. Ako na nag-review. Top 2. Spend time with the Lord. Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Anxiety, depression, stress, heartbreak, feeling alone, pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo, pakiramdam mo walang nakakaintindi sa'yo, natatakot ka, nakabumagsak ka sa school, mawalan ka ng scholarship, feeling mo pag hiniwalayan mo siya, wala nang tatanggap at magmamahal sa'yo, or wala nang magmamahal sa'yo katulad ng pinaparamdam niya. Well, this is the answer. Sabi ng Lord, call to me. Talk to me. And I will answer you. Ayun yung maganda no? Ayan yung maganda sa Lord. Whenever we talk to Him, whenever we pray, whenever we lay down our burdens to Him, He will always answer. Though madalas, yung mga sagot niya is medyo taliwas sa sagot na hinahanap natin. Kasi, yung mga sagot na nahanap natin sa Kanya, madalas yun yung makakapagpahamak sa atin. Kaya naman, isa nakipagkali tayo kay Lord. Hindi, Lord, ito yung gusto ko, ito yung ganyan ko. Hindi nga eh. I will tell you great and hidden things that you have not known. 1 Peter 5:7. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. When we spend time with the Lord, we can cast all our anxieties on Him because He cares for us. And as we get to know Him, we fall deeper and deeper and deeper in love with Him. Next, we love the Lord more than anything else. Sabi ni David sa Psalms chapter 84, verse 10, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Imagine kung paano i-describe ni David yung bawat minuto, bawat segundo, at bawat oras na lilipas kasama niya si Lord versus doon sa 1,000 taon na nandun siya sa wickedness. Yung mga akala natin tama, akala natin na masaya. Sabi ni David, mas masarap pa yung 1 araw sa piling mo, Lord, kaysa dun sa 1,000 araw na masaya ako, nakasama ko yung jowa ko, na marami akong pera, na honor student ako, na nasusunod ko yung mga magulang ko. Sabi ni David, mas masarap pa yung 1 araw. 1 araw pa lang to, ha?
what more, 2,000 days ka lang nasa Lord. More than anything na meron tayo, magandang buhay, magandang grades, magandang gadget, pagiging magandang lalaki at babae. At regardless kung ano pa yung responsibilidad natin sa araw-araw, magiging anak, magiging estudyante, magiging kaibigan, magiging jowa, etc. Isa lang ang pinakamahalaga. At iyon ay ang maranasan or ma-experience natin si Lord. I don't know if napanood nyo yung last ko na sermon about kay Martha and Mary. Paulit-ulit kong sinabi doon yung title. Isa lang ang pinaka-importante. Isa lang ang pinaka-importante. Si Jesus ang nagsabi nun, spend time with the Lord. Kasi siya lang yung love natin more than anything else. Ito lagi kong sasabihin to whenever I have the opportunity. Loving the Lord means having an intentional personal relationship with Him. Intentional means proactive. Yung usang loob, hindi na dapat pinipilit, yung hindi na dapat sinasabihan, uy, magbasa ka ng Bible, uy, mag-pray ka, uy, mag-ganto, uy, ganyan ka. Hindi. Intentional means proactive. Ikaw na mismo yung gagawa nun. You do it out of love for the Lord. That is what it means of loving the Lord with all of our heart, with all of our mind, and with all of our soul. Punta naman tayo dito, favorite ko tayo. Love your neighbor as yourself. Ito. Paano natin minamahal ang sarili natin? Kasi sabi doon, love your neighbor as yourself. Para daw mahalin natin yung katabi natin, mahalin daw natin sila gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Paano ba natin minamahal yung sarili natin? We want the best for ourselves. We do whatever makes us happy and we avoid inconvenience. Again, marami pa yan. The list goes on. Pero i-generalize ko siya dyan sa tatlo. Number 1, we want the best for ourselves. Siyempre, yun pa naman yung gusto na kulilat, di ba? Gusto natin maganda yung mga meron tayo. Bagong cellphone, bagong gamit. Pag may gala, dapat pogi maganda. Naka-hoodie, may accessories, di ba? Tapos magpapapicture. Di ba? Walang bandage sa paa. Kaya pag may gala, dapat maganda tayo. Gusto natin, pogi maganda jowa natin. Uy, Walang bandage sa paa. sakto lang naman. Siyempre, gusto mo yung the best. So, parang makakatakbo ako ngayon. Ayan. Gusto natin maganda or kaya pogi yung jowa natin. Pagka tagalit yung itsura, ikisyan pa. Yan. Gusto natin tayo yung pinakamagaling. Tayo yung bida, di tayo papahuli sa uso. Uso yung binit kasasayawin ko nga rin yan. daw, Siyempre, we want the best for ourselves Gusto mo, nakaka-connect ka sa kanila, di ba? Ay, may daw, sige, na lang. Ano ba yung, hindi ko naman alam yan. Diba? We do whatever what makes us happy. Ano itong mga to? Kahit pinagsabihan na ng parents na mag-aral ng mabuti, sige, pati sa pagkakating kasi, hindi na ikinig sa teacher, ending bumagsak, repeater tuloy. Ako to Kaya naging repeater ako Kating ako ng kating. Pero magaling ako sa math, sabi ko, hindi mataas yung math ko, 89, 92. Tapos pagkita ko sa science, 65. Hindi nahila Negative na lang hindi talaga nahila Repeater, sige, yaman. Yaman. Yan. Ay, ito nasabi ko na ito Ayan. Sabi ko na pero ulitin ko lang Pinagsabihan na red flag si crush pero sige ka pa rin sa paglambi. Tapos pag niloko, iiyak-iyak. Sino kaya? Ito pa.
party-party, toma dito, toma doon, tapos nalasing, kagabi. Yan, pagising, may anak na. Oy! Tapos di makaka-attend ng youth life, ng Sunday service kasi ginawa kagabi. Dito nga ako, ano ba? Diba? Number 3, we avoid inconvenience. Ayaw natin na nahihirapan tayo. Ayaw natin ng hassle. Hindi, nandiyan naman si ganito. Ganyan, kaya na niya yan. Book na lang tayo movie, may promo code. Tingin kasi, nakakatawan maglakad. Tapos yung magulang mo, di na magkanda uga-uga. Di na magkanda uga-uga. Kung saan nakahanap ng pera. Uga-uga pala. So, sabi ni English yung native language ko. Ayan, magkanda uga-uga. Kung saan nakahanap ng pera pang baka ng kanya. Kaya niya, malaki na siya. Ganyan natin mahalin na sarili natin. We always look for ourselves. And the Lord says, kaya yung mamahalin mo katabi mo. Paano yun? Sarili ko nga lang yung iniisip ko tapos mamahalin ko to gaya ng gano'n. Wala po naman. Diba? Eto, sorry, hindi pala ako nakaiwas sa story, So, paano natin mamahalin ng ating kapwa? I have a story, pero shortcut ko na siya. Naging topic ko na dito dati. Sinubukan ko siyang iwasan. I tried to look for any other verses in the Bible that would fit to this topic. Fortunately enough, ito talaga. So, please bear with me. Luke 10, chapter 29-30. Paano natin mamahalin natin kapwa? Ganito, may example sa Bible. But he, which is yung Pharisee dyan, nakausap niya, desiring to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? Kasi sabi ni Lord, love your neighbor as yourself. So, sino yung neighbor ko? Sino yung mamahalin ko? And Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Iniwasan lang siya. May pare, iniwasan siya. May Levite, iniwasan lang din siya. Imagine, nag-church tong mga to. Iniwasan. Bakit kaya? But, a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn, para siyang hotel, and took care of him. Nalagaan niya. Verse 25 to 36. And the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, yung may-ari ng hotel, yung nagbabantay dun sa hotel, saying, take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Ang tanong ni Jesus ngayon, which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? Diba sabi nung Pharisee nung una, sino ba yung neighbor ko? Ayan, ito yung story. May 3 tao. Yung pare, yung Levite, yung Samaritan. Yung pare, yung Levite, iniwasan yung pinukbog. Yung Samaritan, ito yung ginawa. Ibinalik ni Jesus yung tanong. Sa tingin mo, sino sa 3 yun proved to be a neighbor? Ang sagot ng Pharisee,
He said, the one who showed him mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. So, ang bottom line niyan is this: love without boundaries. That's the meaning of love your neighbor as yourself. Love without boundaries. I-reviewin natin yung nangyari, no? So, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. So, may isang lalaki from Jerusalem to Jericho. So, ang ginawa sa kanya, abugbog burna, nakawan, halos sinubaran. 50-50, kumbaga. Half dead eh. Pilay. May benda yung paa. Kanina pa kayo Ngayon, jump tayo sa verse 33. I-skip na natin yung dalawa kasi hindi ka mag-focus dun. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and he saw him, he had compassion, he went to him and bound his foot, running on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and take care of him. So, I want you to understand first the context of this parable. Yung man na galing from Jerusalem to Jericho, yung papunta pala sana from Jerusalem to Jericho ay isang Hudyo. Sino daw yung nag-help sa kanya? Samaritan. Before, during their time, yung mga Samaritan saka yung mga Hudyo, dito ang get along. Hindi sila magkasundo, away sila, sasapuntan sila kapag ganyan. Pero, just imagine what happened here. Take note na yung lalaki, anong nangyari na sa lalaki? To strip him and beat him and departed, leaving him half dead. Paano natin malalaman na ibang lahi yung isang tao? Sa appearance, most likely, di ba? Matangkad, maputi, matangos. Ganun natin na-determine yung lahi nila. So, malamang sa malamang, nung time na yan, may distinction din dapat yung Samaritan. Teka, parang hindi naman Samaritan to. Matangkad to, maputi, matangos yun. Parang may mali. Pero, anong sabi dyan sa verse na yan? He had compassion. What does that mean? Ibig sabihin lang nito na ang pagmamahal sa kapwa ay walang pinipili. We should always see them as stripped and half dead, katulad ng nasa story. Whenever we see our neighbor, hindi natin sila dapat tinitignan as someone na, mayabang yun. Magaling daw siya. Hindi mo natin ng U-fly yan eh. Hindi ko naman classmate yan eh. Hindi mo ba? Hining mo yan eh. Pilay yan eh. Di ba? Hindi dapat ganon. The Bible is telling us na for us to love without boundaries, kahit na pilay pa yan, kahit na kulot pa yan, kahit na maitim pa yan, kahit na mataba pa yan, di ba? Kahit na baku-baku pa yung mukha niyan, damay ko masarili. Di ba? You should always see other people as if they are stripped and half dead. Pag nakikita natin, yung neighbor natin, we should see them the way the Samaritan saw that Jew. Second part ng context. Di ba yung Jew galing from Jerusalem to Jericho? So, may one place to another place. Ano daw yung nangyari? Sa kalagitnaan ng journey ng Hudyo,
may bumugbog sa kanya, may abugbog na, kaya napilay. Nagkaroon ng, ng benta sa panga. Tapos, halos mahubaran, 50-50. Diba? Yung lugar kung saan binugbog yung Jewish people ay teritoryo nila. Imagine this, hindi mo kabate or medyo meron kayong beef nung ibang lahi doon sa kabilang barangay. Nadayo ka lang doon saglit. Tapos, tinulungan mo yun. Imagine how dangerous that is para sa Samaritan. Hindi ko alam kung uso pa ngayon to, pero before kasi kapag uy, may sumuntok sa akin, may dayo. Talaga susugurin nyo lahat. Kasi dayo di ba? Parang, dayo ko dito siga dito Imagine, yung state ng Samaritan during that time. Lahat ng tao doon, galit sa lahi niya. Galit sa kanya. And yet, nandun siya, tinulungan niya yung kaaway niya. Imagine, yung tropa mo, pinunta sa inyo, bubog sarado, tapos sasabihin, nung kaaway nyo, hindi pre, tinulungan ko yan. Sino maniniwala na? Ayun ang ginawa ng Samaritan during that time. Imagine how dangerous that is. Ito yung sumunod na pangyayari. So, di ba, dinala niya dun sa hotel. Tapos, inalagaan niya. The next day, kinabukasan, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, alagaan mo siya. Wala sa tono, kaya yung kumante. And whatever more you spend, I will repay you when I come back. Kung mag-aabono ka dyan, sige, babayaran ko. Sabay pinalik ni Jesus yung tao. Sa tingin mo, sino dyan? Neighbor. Imagine yung situation ng Samaritan. Tayo siya doon, nag-overnight pa talaga. Di ba? Tapos, hindi lang nakipag-overnight, may kinausap pa na Hudyo. Di ba nga, malalaman mo naman yun. Gawin kung paano malamit, kung paano yung itsura. Malalaman na, teka, parang hindi ka Hudyo Pero ano sabi niya? Alagaan mo yan. Alagaan mo yan. Talaga, magkaaway tayo, tapos papalagaan ko sa akin to. May pakita dyan. Baka nga ikaw yung bumugbog dito eh. Feeling ko yun yung iniisip ng innkeeper eh. Diba? Hindi malabang mangyari. Hindi sinabi dyan, pero malamang sa malamang if we will use our critical thinking. Yun yan. Tapos, imagine niyo to. Hindi ba sabi niya, I will repay you, or take care of him and whatever you spend, I will repay you when I come back. 50-50 nga yung buhay nun eh. Imagine kung gaano katagal yung buwan na bibilangin bago makarecover yun. Hindi pa naman uso nun yung anesthesia, hindi pa naman uso nun yung mga herbal, hindi pa naman uso nun yung mga anting-anting, mga gayuma, or kung naman, wala pa naman ng mga doktor. Imagine, pagkaaway yung Samaritan sa Hudyo. Pero, willing pa rin siyang bumalik. Willing siyang bumalik. Ano sabi niya, I will repay you when I come back. Sa tingin niyo, hindi ba alam ng Samaritan na nasa territory siya ng mga Hudyo? Kung sa inyo mangyari ito, anong gagawin? Natayo kayo. Doon sa territory ng kaaway. Kaya lagaan yung tropa nyo. Kaya. Kaya yung ginawa ng Samaritan eh.
Madalas ganun tayo, pinipili lang natin yung mga mamahalin natin, yung tutulungan natin, yung maalagahan natin, tapos yung iba, hahayaan na lang natin sila. Bakit? Hindi natin kasundo eh. Hindi natin kalahi eh. Makulit yan eh. Matigas ulo yan eh. Pasaway yan eh. Huwag na lang. Huwag natin mahalin yan. Yung Samaritan, alam niya yung danger, pero mas pinili niya na tulungan yung Hudyo. He was willing to die, basically. Bakit? Sa tingin niyo, bakit willing na i-risk yung Samaritan yung life niya para sa Hudyo? Hindi naman niya kaano-ano, yet kaaway pa niya. Tingin niyo, bakit? Kasi walang pinipili yung pagmamahal ng Samaritan. Walang pinipili yung pagmamahal ng Samaritan. Willing pa nga siya bumalik eh. And he said, the one who showed him mercy, and Jesus said to him, you go and do likewise. The beauty of this parable is that, yung Samaritan dyan, si Jesus. Yung Hudyo, tayo yun. Hindi natin alam, parang galing ko eh. Honor student ako, scholar ako, sumusunod ako sa magulang ko, matin ako yung youth time, matin ako yung youth service, nagpapakanta ako, tumutugtog ako, sumusunod ako sa magulang ko. Wala akong tinatapakang tao, parang mabuti. Pero di mo alam, binugbog ka na along the way. Now, let me expound the boundless love of Jesus. Sumobra. Yeah. Hindi ko na inilagay dyan yung buong story, pero there was one time na nangyari na nagtuturo si Jesus, tapos dumating na naman yung mga Pariseo, sabi nila, Jesus, may dala kami ditong babae, nangangalunya yan. Yung asawa ni Marie, sinunod niya. Sino mo yun si Marie? Sabi sa book ni Moses, sabi sa law, sabi sa Bible, dapat to batuhin ng bato hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Ayun yung sabi ng mga Pharisees. Ito yung response ni Jesus. Kung nababasa niyo yan. Let the one without sin cast the first stone. Kung sino yung hindi nagkakasala, kung sino yung walang pagkakasala, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato dyan. Yung sunod na verses, imagine, nagtuturo si Jesus ng time na to before sila dumating. Dumating yan, sa mga sunod na verses, nagpulasan silang lahat. Hanggang sa yung babae na lang at si Jesus yung natira. And ito yung sunod na pangyayari. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Nasaan sila? Has no one condemned you? Wala pang bumato sa'yo? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Katulad ng Samaritan sa Kadyo na magkaaway, dati din natin kaaway sila. Paano magkakasala pa tayo, ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin, wala tayong pakialam kung nasasaktan natin si Lord. Those are the moments kung saan kaaway natin si Lord kasi hindi pa natin siya kilala. Tayo natin ng church, wala tayong pakialam sa kanya, Jesus, hallelujah, hallelujah, wala akong pakialam dyan. Dati natin kaaway si Lord. Dahil sa mga kasalanan natin. Pero imbis na pabayaan tayo ni Lord na mamatay, ito yung sinabi niya, Neither do I condemn you. Go, and from now on,
sin no more. Kung si Jesus yung Samaritan dun sa story, siya yung nag-take ng risk na pumunta dun sa teritoryo ng Hudyo at sinasabi, alam mo, mahal kita. Kahit makasalanan ka, kahit ganyan ginagawa mo sa akin, sinasaktan mo ko, etc. Papaalagaan pa rin kita. I still love you. I will not condemn you. Bakit? Boundless ang love ng Lord. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kasgas na sa atin to. Pero, do we fully grasp the gravity of the meaning of that verse? Ramdam ba natin yung bigat niya? Ako, every time na binabasa ko yan, halos mangilid-ngilid talaga yung mata ko. Kasi, tinatanong ko pa rin sa Lord. Bakit? Ang pasaway ko kaya? Sa totoo lang, patigas mo ako. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit nag-preach pa rin ako pag-i-play? Bakit pa rin ang nakakatulog? Maganda, ganyan. Batang magkakaanak, batang magkaganda. Bakit maganda na yung work ko ngayon? Sabi lang sa akin ng Lord, kasi boundless yung pagmamahal ko sa iyo. Jesus was also willing to die for our sins because of His love for us. Jeremiah 31 verse 3. The Lord appeared to him from far away. Ito yung mga time na feeling ng Jerusalem hopeless na sila. Sabi niya, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Kahit madalas hindi tayo faithful, kahit madalas tinitake for granted natin si Lord, kahit madalas nagpapanggap lang tayo na may relasyon kay Lord, kahit wala naman, kahit madalas sinasaktan natin siya, ang sabi niya lang, I have loved you with an everlasting love. I have continued my faithfulness to you. Other words, dito wala pa rin ako sa'yo kasi bakit eh. I still trust in you. I have faith in you. And this is what loving our neighbor means. It should be boundless. Walang limitasyon. May magiging choosy, hindi tayo magiging arte or what. The same way how Jesus loved us and accepted us and how He was willing to die for our sins, ganun din daw dapat natin mahalin yung kapwa natin, yung neighbor natin, yung katabi natin, yung kaaway natin sa school, yung teacher na hindi nagtuturo at malakas makapagbagsak, yung mga prof na nagbibigay ng assignment tapos bukas agad ang deadline, yung mga classmate natin na bida-bida, mga magulang natin na sa mata natin may magandang magulang. Sabi ng Lord, we should love them boundless. Our love for them should be boundless. So, i-conclude na natin. If goodness means being what God meant us to be, which is our purpose, at kung yung purpose natin, if our purpose is to love God with all our heart, soul, and mind, and to love our neighbors as ourselves, therefore, we must love without boundaries, just as how Jesus loves us. And we can demonstrate that by following Jesus' examples. Walang ibang batayan ng goodness sa mundong ito maliban sa kung anong ginawa ni Jesus. There are a lot of examples in the Bible. That's why I love sharing stories every time
I have the opportunity to speak in front. We will never run out of stories of how good Jesus is, of how magnificent His love for us, how faithful He is, how glorious He is, despite the fact na minsan wala tayong pakialam sa Kanya. Let's all stand up and let's worship the Lord.